ng topic. Hello, 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 hello. Magandang umaga po. Merry Christmas sa inyong lahat. Sa mga nanonood sa atin, manonood pa rin, at mga manonood. Merry Christmas po. Belated na dahil ngayon po ay December 26. 26. Pero kahit papano, andyan pa rin yung spirit ng Christmas. Ngayon naman po ay isa naman po natin episode 90 po ng aming programang Politika in Saymara at iba pa. Ito po si Benji Junior Contreras, ang inyo pong host. Kasama natin si Maureen, alias TPL3. Hello, hello. Magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga, Tito Benji. At nakaraos tayo ng tahimik. Matahimik at masayang Pasko. Kahapon po Pasko, ngayon po ay December 26. At dito naman po kami, Friday po ngayon. At samahan po ninyo kami ni Tito Benji sa aming episode ngayon na kahit pala Tito Benji nag-Christmas ano pa rin yung mga issue. May init pa rin po ang mga issue. Hindi pa po tayo mukhang natatapos sa issue ng ang tawag dito Tito Benji, ang pagkamatay ni dating DPWH Yusek Cabral. Kasi po, nung dumaan po ng mga araw, meron pong mas marami pang katanungan ang lumalabas kung bakit doon talaga siya, doon niya pinili talaga Tito Benji doon sa lugar na yon. Yun yung kanyang pinili na lugar kung saan siya, ang sinasabi na ngayon is according sa mga investigador, Tito Benji, nagpatiwakal talaga siya Tito Benji. Siya po ay ayaw natin sabihin yung word kasi baka maano tayo pa rin siya po yung gumawa sa kanyang sarili nung nangyari sa kanya. Yun na yun, Tito Benji. Ano ba yung nagpatiwakal sa English, di ba? Suicide. So yun na po ang lumalabas sa nagiging konklusyon po. Pero ang tanong po ngayon ng ating mga kababayan, bakit doon sa lugar na yon sa may sa Benguet, yung particular yon na lugar? Bakit doon siya? Sa lahat ba naman ng alam mo po natin yung umakyat na po sa Baguio, sa Cannon Road. Alam po natin na madami po doong lugar na, di ba Tito Benji? Kasi sigsag yun eh. Madaming lugar doon paakyat ng Baguio na na mabangin. Pero doon talaga niya sa particular na yun na Cannon Road, doon niya pinili. Sabi ni Mayor Magalong, kahit nung iba pa, malapit daw yun. Katabi doon yung rock netting project na binisita ni PBBM na overpriced daw. Kaya nga ako nagdududa, sa totoo lang, hindi ako kumbinsido na sabi na suicide o pagpapatiwakal. Sa akin lang opinion sa aking opinion, parang ang inaano ko doon, meron po siyang kakausapin na tao. Meron po siyang kakatagpuin na tao doon sa may lugar na 'yon. At siguro yung kausap niyang tao, hindi sila nagkaunawaan, nagkaano silang dalawa, tinulak yun. Yun ay conspiracy, sa ako, theory ko lang yun, ha. Ako hanggang ngayon, hindi ako naniniwalang suicide po yun. Kasi di ba, nagpahayag sino ba yung nagpahayag na sa balita na kaya daw pumunta si Cabral sa Baguio para maningil ng utang sa kanya sa isang kontraktor. Ah. Nakita ko 'yon sa politiko.
Di ko na lang maalala kung sinong nagpayag nun, kung si Trillanes o si ano, basta Maniningil. ganun, Kasi maniningil. yun na, maniningil siya sa may utang sa kanya. Oo. Kasi ang nakita ko, Tito Benji, yung nandun sa hotel, di ba, nirelease na yung sa hotel na mga videos. May mga ano Oh, niya na kung sa na pumasok siya, lumabas siya, yung ano yung suot-suot niya nung mga oras na yon. At hindi hindi naman siya mukhang ano, Tito Benji, walang indikasyon sa kanyang mga movements na na magsisisay. yes, oo, yun yung basa ko doon. Sino ba naman na ano, yung pumasok siya sa hotel, Tito Benji, mga hapon yun, mga after lunch. Umakyat siya, naglalakad lang siya papunta sa loob ng hotel. Tapos after 5 minutes, dumating yung kanyang sasakyan, yung driver niya. So, ibig sabihin, nung lunchtime, hindi sila magkasama nung kanyang driver. At kumain siya somewhere na malapit lang doon sa hotel kung saan siya nag-walking distance lang siya. So, hindi niya kasama yung kanyang driver nung lunchtime. At kung saan siya kumain doon at kung sino, baka meron doong panahon na yon yung oras na yon ba, nung lunch, baka doon niya naka-meeting yung kanyang sinasabi na yung kanyang ano purpose kung bakit siya doon. Hindi alam ng driver na kung sino yung kanya nakatagpo nung lunchtime. At nung yung pinaka-last Tito Benji na video, yung lumabas siya sa elevator, sa May elevator, dalawang bag, may dalawang bag meron na siyang, dala yung driver. oo, may dalang bag yung driver at talaga siyang naka-crocs. Naka-ano siya, Tito Benji ba? Yung crocs niya na pink. Oh, Oh, tapos walang indikasyon, Tito Benji, sa kanya paglabas niya sa ano, sa elevator. elevator. Walang indikasyon na yun na yung pinaka last time na makikita siya ng buhay. Meron ding isang nilabas, Tito Benji, yung nagtumuktok siya sa kwarto, yung nasabing kwarto daw nung kanyang driver. Pumasok siya doon sa kwarto ng driver niya. So, meron ding may mga netizens po na iniisip na nagko-conclude na baka meron silang relasyon yung kanyang driver. Meron po, yun na po yung naglalaro sa Hindi, mga isipan ng mga kung sa nag-oobserba. mga relasyon na yan, di Oh, ba, meron din balita na may karelasyon siya yung isang kontraktor na David Sanchez na Spider, ano yun, yung may-ari ng construction company, Spider Tone ba yun? Parang ganun ang David David Sanchez. Sanchez. Pero nagpasinungaling naman po itong David Sanchez na ito na wala naman silang relasyon daw sa bagay. Alam nyo naman, sabi nga ng karamihan, denial is the weakest defense. Oo. At saka, ano na, Tito Benji, patay na yung tao din eh. Hindi natin Wala alam na kung ano, oo, wala nang makakaano doon. Pero yun na, yung mga nilabas na video, yung sa mga nanonood, nagkakaobserba, yung mga actions po ni dating Yusek Cabral noong mga panahon na yun ay hindi po nakikitaan na indication na yun na yung mga huling sandali niya. Di ba, Tita Benji? Yun yung mga huling sandali niya. Doon sa lobby ng hotel, doon sa elevator, doon sa gara sa 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 front ng ano ng hotel, yung naglalakad siya. Hindi po ano, tsaka hindi ko maintindihan nung ano, nasaway na siya doon sa lugar na yun ng Cannon Road. Sinaway na po sila ng pulis. Kasi hindi nga po daw pwede doon mag-parking, Tito Benji, kasi yellow line. Yellow line pala yun doon. kaya nga, meron siyang kausap doon. May kamit ata. Sa Yun ang lahat ba naman ng tsuri lugar, ko. doon kayo sa ano sa yellow line na magtatagpo. Doon sa may bangin pa talaga. Para bang meron namang sa hotel. Pwede naman kayo doon sa hotel mag-meet or malapit sa hotel. Bakit doon na lugar na yun? Bakit doon sa bakit nandoon? Highlightera.
'Di ba ang pinagtataka ko, ang pinagtataka ko, ang pinagtataka ko, eh, 'di kaya konektado sa mga pahayag ni Jose Cabral katulad ng doon sa mga hearing sa Senado maging sa Kongreso na siya mismo 'di ba kinonfirm niya yung 51.829 billion Oo. na ano ni Pulong yung infrastructure fund for 2020, 21, 22 siya ang nagpatunay na meron talaga. Oo. Kaya hindi na rin maalis natin ang pagsuspitsa na baka konektado din po doon sa mga pahayag niya yun. Yun pong sinabi ni Cabral na kinukumpirma na nakatanggap po ang First District of Davao City ng na for 3 years 2020, 2021 at District of Davao City. Oral po yun sila during a hearing. Hearing yan dito Benji ng ano, di ba? Sa House. Sa House yun siya na hearing. Na kinumpirma po niya na naka-receive ang First District of Davao City na kung saan po ang anak ang anak na lalaki ni dating Pangulong Duterte ay ang kongresista. So, ito po ay nangyari during the pandemic times. At hindi na po ito magkakaila kasi kinumpirma na ng yun pala, fact na po yun, yung sinabi na yun. At ang huling-huli sa mga nagsabi nun ay yung si dating Yusek Cabral. So, At naka-record na po yun. maliban pa dyan, TPL, hindi ka ba nagtataka nung panahon ni Digong, si Eric Yap ay siya din ang na ngayon ay congressman ng Benguet, siya ang chairman ng Committee on House of Appropriation nung panahon Relations. na yon. At di ba ano sila ni Pulong at ni Eric Yap, magka BFF silang dalawa. At meron po, di ba, meron ngang sinabi si Antonio Trillanes na na meron sa kanyang sinabi si Mayor Magalong ng Baguio City na kung sino ang behind sa 136 billion na rock netting anomaly diyan sa Benguet. At inahamon nga ni Trillanes si Magalong na sabihin mo yung sinabi mo sa akin, ipahayag mo sa publiko kung sino ang mga utak ng 136 billion na rock netting anomaly diyan sa Benguet. Malay natin, kasama po yun sa pwedeng konektado doon yung pagkamatay ni Jose Cabral, pwedeng doon sa 51 billion, hindi po natin pwedeng basta iset aside yun. Dapat ang mga investigador, patuloy po nilang imbestigahan. Yun nga ang pinagtataka ko kay DILG Secretary John B. Cremulya, bakit nagpahayag na siya na wala naman daw foul play, suicide, it's plain suicide. Bakit? Makikita ba sa autopsy na ikaw ay tinulak papunta sa bangin? Tinulak ka doon sa bangin? Makikita ba yun sa autopsy? Tanong ko sa iyo. Parang nagmamadali si John B. Cremulya. Ewan ko ba, bakit siya nagmamadali? Masyadong madami. Itong sinasabi Tito Benji, yung rock netting na 36 million? Hindi, Billion. 136 ata yun. Billion o 36 billion. Meron akong na-remember Billion. na sinulat ko before ng Christmas, yung kung isasama po natin yung 51 billion doon sa Davao plus itong rock netting na anomalya na nag-add ng 36
36 billion Billion. pesos. Lumalabas dito, Benji, yung time na yon nung si Eric Yap yung appropriations chair nung mga panahon na yon, na ito rin ang role na ginampanan ni Zaldico. So pareha sila. Kung si Zaldico ngayon, si Eric Yap pala noon yung Yes. appropriations chair. So kung isamahin natin yung 51 billion tsaka 36 billion, 87 billion, Tito Benji, ang dapat pag-usapan dito na titingnan kung saan napunta. Rock netting at saka DPWH flood control infrastructure doon sa Davao for 3 years o sa pandemic years na hindi ewan ko na, kung talagang walang anomalya, Tito Benji, madali lang ito madali lang to i-explain. Lalong-lalo na pag DPWH kasi makikita talaga natin yung infrastructure. Pero kung parang hindi nakaka-satisfy yung nakikita natin sa Yes. amount ng pera na hinahanap. Parang kagaya noon sa rock netting. Lumalabas dito, Benji, yung rock netting 3,000 lang yata ang isang 3,000. Tapos yung 12,000. Tapos lumalabas po 12,000. May padding pong nangyari na nagkinagrabe. At hindi Mismo ito si po, PBB pa nagsabi noon eh. yes, oo. Mismo po ang presidente pumunta doon sa lugar na yon kung saan nakita yung nasa rock netting na yon na pumunta po doon si PBBM, tiningnan po niya yon. So, Kaya useless. kaya alam mo, Tipil, hindi maalis yung ating pagduda na konektado yun sa mga ganyan na anomalya. Kaya hindi ako naniniwala na suicide yung nangyari. Pero ang pinagtataka ko, ito si John B. Cremulya, bakit siya nag-pronounce na base daw sa autopsy, suicide? Ang tanong nga natin, ang tanong ko sa iyo, bakit makikita ba sa suicide na tinulak kang ganyan? Sino kaya Paano yun? sa bangin? Ano kasi yung Makikita lugar ba na yun yon? dito, Benji? Walang walang CCTV dun sa lugar na yon. Kaya nga yung NBI naghahanap ng kung sino man ang may May dashcam. mga dashcam. May mga dashcam na nakadaan doon sa lugar na yon sa mga oras from 9 in the morning hanggang alas 5 yata ng hapon. Hapon. Oo, hinahanap yung mga tao kasi meron mga tao talaga, Tito Benji, na nag-forward na, lumabas na, binigay na yung kanilang mga dashcam footage doon sa NBI. Merong mga pailan-ilan na nagbibigay na. Kung meron kayo pong dashcam na nakita po ninyo yung mga yon nung time, kung kayo doon sa lugar na yon, nung mga time na yon, nung date na yon, sana po itulong nyo lang po doon sa NBI para po malaman natin kung anong talagang nangyari. Kasi madami talagang duda, Tito Benji. Kasi sa pagkamatay po ni dating Yusek Cabral, madami po ang nalibre. Tingnan mo, Tito Benji, madaming nalibre. Yung hinahanap po natin na mga nangungurap sa kaban ng bayan, nakalibre. Siguro, feeling nila na na sila, hindi na sila matitingnan dahil namatay na si Cabral. Kasi nga siya, Tito Benji, siya yung tinuturo ni dati ring Yusek Bernardo. Oo, na meron talagang alam. Nasa kanya yung formula kung magkano ang isang distrito ibibigay sa isang distrito. Nasa kanya yun eh. Tapos ngayon wala na siya. So pati yung formula na ginamit niya ay dapat hinahanap po papaano niya na allocate itong ganitong budget dito sa distrito na to, yung ganun na explanation. At medyo mahirap na po kasi yun nga po nawala. Kahit na po yung kanyang mga gamit niya, Tito Benji, I think nasa NBI na. In connection with that,
Oo. Di ba ngayon, di ba si pabida-bida, si Congressman Miao 2.0, walang iba kundi si Leandro Libiste. Siya ata ang pumalit kay Kiko Barsaga na suspend ng 60 days. 60 days. Akala ko matatahimik yung mga paganyan eh. May pumalit na bago si Leandro Libiste. Di ba ang sabi ni Leandro Libiste, meron daw binigay sa kanya na file si Yuse Cabral noong September at linabas na nga niya dalawang nung isang araw 24 yung listahan at kahapon 25. Kanina, Pero meron pa rin. ang pinagtataka natin, bakit linabas niya nung patay na si Cabral at wala nang makaka-confirm kung peke o totoo yung kanya pong malinabas na mga files na yan. Tawag nga dyan Cabral files. Ito for example, Ano to, bakit parang Tito Benji, dinidiin? ang ganito nangyari. Tingnan mo, Lumabas siya parang dinidiin Oh. si Congressman Martin Romualdez. Bakit sa lahat na pangalan Oh, dyan, naka-highlight ang eh. pangalan lang ni Congressman Martin Romualdez ang naka-italic at naka-bold. Ang Naka-highlight. bold, naka-highlight, Pero naka-bold ang font. underline pa. Oh, yes. Tapos na-underline pa, Tito Benji. Naka-underline pa. Mga kaibigan, ang kwento po nito is itong sinasabi ng mga files na ito ay nasa possession po ni Congressman Leandro Leviste nung September pa, Tito Benji. September pa, first week of September, September 4. Tapos, namatay si pumanaw na si Cabral nung December 18, nagsabi si itong si Leviste nung December 21. Nilabas niya nung December 24, nung 24. Christmas Eve. Tapos kahapon, Christmas Eve. meron pa. Killjoy itong bata na to. Tapos, ang problema po sa kanyang nilabas na mga papel or screenshots, nakakaduda na po. Ako personally, nagdududa ako nito, Tito Benji. Nasa possession na niya ito since September. Bakit hindi niya nilabas? Hindi niya to nilabas nung buhay pa si Cabral. Para malalaman natin, siguro naman, nung time na yon, nung September, entire month of September, na si Cabral pa konektado pa sa DPWH. Hindi pa siya nag-resign nung time na to. Nung sinabi ni Leviste na kinuha niya to, binigay daw sa kanya to ni Cabral, buhay pa po yung tao. So the responsible thing for him to have done during those times is ilabas na ito noon pa, Tito Benji. So September pa ilabas na ito. Buhay pa si Cabral, pwede pa niya ma-authenticate ito ni Cabral nung time na yon at or pwede i-challenge ito ni Cabral kasi kung totoo ito hindi. Ngayon wala na pong, mahirap na po ito i-authenticate kasi patay na po. Yes. Patay na po yung author, yung sinasabing author nitong mga... Madali naman gumawa niyan. Madali lang po ito gawin. Ngayon, madali po ito gawin. At matagal na po ito nasa kanya. Tito Benji, meron akong tawag, Tito Benji. Ikaw sa muna, Tito Benji. Sige, meron nga itong sinasabing Cabral Files, meron pong kwento, ewan natin kung totoo po, na hindi naman ito voluntaring binigay kay Congressman Leandro Libiste. Ito daw ay sa pilitan niyang inagaw kay Yuse Cabral nung a day before na mag-testify si Yuse Cabral sa House of Representatives. Inagaw daw po niya ang mga dokumento na ito, kaya nga nahiwa daw yung daliri ni Yuse Cabral, kaya nung hearing makikitang may benda yung daliri ni Yuse Cabral. Iyan ay meron din pong kwento diyan.
Kaya di po natin alam kung alin ang totoo, kung ito'y binigay ng voluntary o kaya sa pilitan pong inagaw ni Congressman Leandro Libiste. At maliban pa dyan, makita po natin na hindi ka panipaniwala itong mga pahayag ni Leandro Libiste dahil unang-una na, nagbigay na yung party list congressman doon, si Bicol Party List Congressman Terry doon, na siya po ang chairman ng committee na nag-imbestiga sa mga anomalya ng flood control project sa House of Representatives, ay pinangalanan niya na meron daw pong 150 million insertion, budget insertion ngayong 2025. Yun po ang sabi ni Libiste ayon sa files ni Jose Cabral. Pero doon po ay nakita na po natin na nagsisinungaling po si Leandro Libiste dahil nung siya po ay in-interview ni Ted Filon sa kanya pong radio program, mismo pong sinabi niya na si Terry Ridon ay meron pong excuse me, meron pong 150 million na budget insertion sa dalawang project dito po, road project dito po sa amin sa Kamsur. Isa po sa Pamplona, isa po sa Pasakaw na worth almost 75 million each. Pero doon po mismo pinagblangka po siya ni Ted Filon na sinabi po ni Ted Filon na ito naman po si Congressman Terry Ridon ay kauupo pa lang bilang party list representative ng Bicol Saro ngayong June 30, 2025. At yung paggawa naman po na ang proseso, ang pag-aproba ng budget for 2025 ay ginawa noong 2024, later month ng 2024. So, paano magkakaroon ng insertion si Terry Ridon na hindi pa naman po siya nakakaupong congressman noon? Kaya kitang-kita po, diyan lang po, kitang-kita na nagsisinungaling po ito si Leandro Libiste. Ngayon, palusot po niya, nakita ko po kahapon sa dyaryo, palusot po ni Terry Ridon na hindi naman daw si Terry Ridon ang sinasabihan niya. Ang may insertion daw ay yung Bicol Saro party list. Madali lang naman pong gawin yun. Ang sinabi niya, minensyon niya si Terry Ridon. Oo, minention niya, Tito Benji, minention niya yung name ni Ridon nung first niya na interview. Wala siyang lusot doon, si Libiste doon, Tito Benji, kasi napanood ko yun eh. Minention talaga niya. Oo, minention niya yung name ni Ridon. At ang Ridon nag-react, syempre mag-react yung Ridon kasi hindi pa nga talaga siya congressman nung time na mga yan sinasabi. At doon pa lang po sa pag-unang pagkakataon na ano na yung credibilidad ng sinasabing Cabral files ni Libiste. Ito po yung pinakaunang significant moment na makita natin na baka yung kanyang sinasabing Cabral files tampered na, Tito Benji. Yun yung word na tamper na. Kasi nasali pa yung si Ridon doon. Hindi lang si Ridon, Tito Benji, yung nakita natin. Pati si dating Senator Manny Pacquiao. Manny Pacquiao. Nakita niyo yun? Si Manny Pacquiao po ay hindi na po senador nung mga panahon na ito na sinasabi na nagkaroon ng insertion. Hanggang 2022 lang siya. Oo, hanggang 2022 po yung last ni Manny Pacquiao. At hindi din po nanalo si Manny Pacquiao nung nakaraang midterm elections, di ba, Tito Benji? Oo. Noong 2025. So, hindi po senador. Meron pang isa pong butas yun. Oh. Si Senator Sani Angara
ay naging inappoint bilang Deputy Secretary July 2024. So, Oh, paano siya magkakaroon ng insertion as Senator noong for 2025, hindi na siya kasama hindi sa... na siya kasali. So, yun po yung mga butas na nakita namin, nasunog, Tito Benji, nasunog si Leviste doon. Yung kay Ridon pa lang. Ridon, sunod-sunod yun. Ridon, si Pacquiao, pati yung kay Sani Angara. Tapos nung siya ay kinall out dahil nga dun yung pinaka-glaring kasi kay Ridon kasi hindi pa Oo nga siya nga. kongresista. Nung kinall out si Leviste about sa yung fact check na yun na regarding kay Terry Ridon, abay instead na sinabi na nagkamali siya, eh mas lalo pa niyang inatake si Ridon, Tito Benji. Gusto niya si Ridon Mag-resign daw. mag-resign sa House Committee kung saan membro si Ridon dahil 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 ano yun, ang dahilan niya is para bang compromise na si Ridon. Si Ridon pa talaga yung compromise sa sitwasyon na gano'n na inaakusahan niya yung tao falsely accusing Ridon na insertion pero gusto niya si Ridon yung mag-suffer ng consequence na mag-resign sa kanyang panunungkulan sa isang House Committee. Para bang ang weird nun, Tito Benji. Hindi ang lumalabas, Tito Benji, na hindi importante kay Leandro Leviste yung accuracy, yung kanyang accuracy ng kanyang mga Basta akusasyon. lang po siya pabida-bida Oo, nga. Eh, gusto oo. niya ganun eh, pabida-bida tapos gusto niya pong batikusin, sirain ang administrasyon ng ating mahal na Pangulo. Kasi meron po akong nakita na mga old news. Eh, ito pala, di ba si Leandro Libiste, sinasabing pinakamayaman na congressman, worth 50 billion ang net worth. Siya po ang number one dahil po sa kanya pong Solar Philippines. Ang Solar Philippines, nung panahon ni Duterte, ay binigyan po ng prangkisa ng 25 years sa panahon po ni Digong. At maliban pa dyan, ito pala ngayon, bago po siya naupong congressman, meron pong 42 service contract ang Solar Philippines sa government. Ang tinatanong po natin, kung ganon, siya po ay congressman, tapos yung kanya pong kumpanyang pag-aari ay meron pong 42 service contract sa gobyerno, hindi kaya yon conflict of interest Interest. na bilang congressman, pwede po niyang ano ba yun? Ma-influence. Pwede niya bilang congressman, bilang legislator, pwede niya ma-influence ang mga kontrata na yan. Kasi baka kung meron po mga kasalanan, bilang congressman, pagbigyan na natin, ganyan. Pero ang di ba nga yung ibang mga congressman na sinasabi nilang, tinatawag nilang kontraktor kasi Contractors. meron silang mga pag-ari ng construction company. Construction firm. Wala pong Oo. pinagkaiba itong Wala. hawak ni Libiste dahil may 42 service contract sa gobyerno nung siya po ay naupong congressman. Bakit hindi po siya nag-resign? Bakit hindi po niya yung 'di ba ginagawa na Divest. Dinadivest. yung Nagda-divest. Tito yes, Benji. nag-divest. Divest. Paano naman i-divest niya? Siya ang sole na may-ari Siya ata ng yung sole. Solar Philippines. Oo. Siya Wala yung naman po sole. siyang asawa, wala siyang pamilya. At maliban pa dyan, nakita po natin na hindi kaya itong mga ginagawa ngayong panggugulo at ni Libiste, konektado kasi yung Department of Energy ay mukhang ite-terminate na yung 21 kontrata ng Solar Philippines dahil hindi po dito na-attain yung kanila pong kontrata kung ano ang ibibigay na energy. Hindi ata nasunod yung kontrata. Meron pa akong post niyan. Yan po ay Hmm. nakapost pa, Ah, balita pa ng mainstream media noon pong
October 11, 2024 na ite-terminate na ng DOE. Di ko alam, after more than 1 year, kung terminated na po ng DOE yung 21 service contract ng The Solar Philippines. Out of 42 service contract, 21 ang for termination noon pong October 11, 2024. After 14 months, nag-Google, nag-research po ako, di ko po alam na meron po, di ko alam, wala ako nakita na na terminated na po itong 21 na nais pong i-terminate ng Department of Energy. Hindi kaya parang vengeance o revenge Hindi, at Tito Benji, parang nagtatantrum yung bata kasi mawawalan siya ng, malulugi yung kanyang business. Ganun ba yon? Yes. Kung diretsahin natin, ito, ang tingin ko na ngayon kay Labiste, parang nagwawala siya na batang maliit na dahil malulugi, alam niya na may malulugi yung kanyang negosyo. At yun na nga, malaki nga ang pera kung malulugi yung anong klase ng negosyo. Sabihin na natin, renewable energy source. Yes. Kasi pero kung malulugi din ka sa renewable energy source, malaki din po. Malaki ang investment Isipin niyo sa po, renewable 21 energy. service contract out of 42, kalahati. Kasi ite-terminate kasi hindi daw natutupad yung commitment na energy commitment na ibibigay ng mga solar project nito. So kasalanan ng kumpanya niya. Kasalanan ng kumpanya niya. Hindi nakakamit yung kanilang goals, business goals. So, walang Nasa ibang contract yun na mag-generate siguro ang bawat isa ng ganitong amount megawatts ng kuryente. Tapos hindi nila na-generate, siyempre, ite-terminate. Oo. Ganun, Violation of contract. Hindi nagpo-provide ng adequate service yung isang kumpanya, di siyempre, tatanggalan talaga yun. Kaya yun ang nakikita ko na kaya sila very, very, at iba ang dito yung ang ating Pangulong Marcos kasi meron pong tayo kahapon sa balita nadadamay na si First Lady Lisa na meron daw insertion doon sa sa Isabela ba yun sa kay Congressman Faustino D. Meron daw insertion na proyekto care of First Lady Lisa Marcos. Yung mga ganyan, Tito Benji, yun yung nagpapaigting ng duda na yung Cabral files na yan, tampered na yan, Tito Benji. Tampered na, peke. Tampered na. Hindi na yan siya reliable source of information. Dahil yun na nga, kaduda-duda na September pa, tapos ngayon lang nilabas, patay na yung taong pwedeng mag-authenticate with finality, with certainty, yung mga dokumento. Tapos yung mga insertion about sa paano na yung First Lady, paano napunta yan dyan? Yung mga ganyan na mga insertion, yung mga ganyan na mga detalye sa yan. Meron report ang Bilyonaryo Channel kahapon. Di mo napanood yun? Hindi. Yung tinitingnan ko si Leandro yung tinitingnan ko, Tito Benji. Yung mga ganyan na details, Tito Benji, parang na yan mas lalong magdududa yung mga tao sa mga ganyan lumalabas. At alam natin kung ano yung kagaya to, Tito Benji, 'di ba? Yun nga, nagtataka tayo na bakit yung pangalan ni former Speaker Martin Romualdez iba dun sa mga entry. Parang hina-highlight. Parang gusto nila pilitin na ipapansinin nyo ito.
Ngayon, ang lumalabas sa ICI, Tito Benji, para bang gusto nila yung tao na hindi makitaan ng ebidensya na ng sangkot ebidensya. siya, yung tao na hindi nila makitaan ng ebidensya na sangkot sa inaakusa sa kanya, yun yung taong gusto nila ipakulong. Hindi ko maintindihan. Gusto ni Di, may di, mga di ba may pahayag si Ombudsman Boying Rimulya na kahit anong gawin nila o kahit anong pilitin nila, si Rimulya ba yun, si Boying o si John Vic, na wala silang makita na magkoconnect, wala silang makitang Oo, ebidensya na oo, magkoconnect na talaga may kinurap ito si dating Speaker Martin Romualdez. oo. Pero ang pahayag Pero nila, mag-ahabulin nila yung yaman ni Speaker Martin Romualdez. Si John Vic pala. Si John Vic Rimulya po ang nagsabi, mahirap ituro si Romualdez sa ang flood hirap control ituro. anomaly. Tapos gusto nila kunin yung kayamanan ni Romualdez. Ano sila? Hilo? Dati Nahirapan na na nga mayaman sila. si Romualdez. Nahirapan na nga sila. Sinabi na nila, nahihirapan sila na ituro si Romualdez sa flood control anomalies. Nahihirapan sila. Kung pumunta po kayo sa Tacloban po, meron doong flood control na project po. Maganda po yung flood control project sa Tacloban City. Hindi po, wala sa katiting yung flood control project doon sa lugar nito, Bitchanko, yung flood control sa Tacloban City po. Nandoon, nakita nyo doon yung diki doon, malinis yon. At sa awa naman ng Diyos, sa mga ilang beses, ilang times na kami inaagian, dinadaanan dito sa Leyte ng mga bagyo, and maayos po yung diki na yon. It holds yung diki doon na project ni Congressman Martin doon sa Tacloban. Walang rekomendasyon na kasuhan ng plunder si Martin Romualdez. Pero bakit gusto nila sapilitan Tito Benji, i-confiscate ang kayamanan niya? Saka, Bakit di ba TPL, pinagpipilitan nga ni DPWH Secretary Vince Diso na rinekomendan niya na kasuhan ng plunder ito si Speaker Martin Romualdez. Kasi nga, base daw sa ano yun, sa sinumpang testimonya salaysay na ni ni, Gutesa? ni Orly Gutesa. Bakit po ang pagbabasihan nila laban kay Speaker Romualdez, yung kay Gutesa na alam naman natin na peke nga mismo pong korte ng Manila ang nagsabi na peke yung pirma noon pong nagnotaryo. Notaryo. At maliban pa diyan, pagkatapos mag ano ni Gutesa sa Blue Ribbon Committee, bigla na lang nawala. Sinasabi na siya ng ICI, ng DOJ. Bakit? Nagpapakita ba siya? Ibig sabihin, no, nagtatago na dahil panay kasinungalingan yung kanya pong pahayag. Si Tito Benji, ang pumalit para nagpo-proxy kay Gutesa ay si Mike Defensor, Tito Benji. Napansin niyo yun? Na ewan ko ba kay Mike Defensor, huling-huli na yung kasinungalingan, sige pa rin siya push pa rin po siya ng push sa kanyang ay mga kaibigan, kung totoo po si Gutesa, matagal na po sana siya nagpakita. Hanggang ngayon wala pa. At nakakatawa Tito Benji, kinukumpira nila si Gutesa kay Ramil Madriaga, Tito Benji. Ramil Madriaga. Oo. Kinukumpira po nila yan. Yung Ramil Madriaga, Tito Benji, nandyan. Willing talagang mag-testify. Willing siya. Naghahanap lang siya ng Ang Orly Gutesa hanggang ngayon, hindi natin alam kung nasaan. Hindi nga siya tinatago ng Marines. Hindi siya tinatago. So, nasaan siya? Parang si Saldico lang yan na nagpalabas ng mga akusasyon sa kanya pong mga video. Pero ayaw naman pong umuwi.
Ayaw naman Oo, pong panumpaan ang kanya pong mga oo. akusasyon. So, napapansin niyo, Tito Benji, yung mga Duterte supporters, doon sila naniniwala sa mga testigo na hindi kayang panindigan ng kanilang mga akusasyon. At ayaw nila maniwala doon sa tao na kagaya ni Ramil Madriaga na gusto panindigan ng kanyang mga akusasyon pero hindi naniniwala ang mga Duterte supporters sa kanila. Oh. At yung Eh, kanilang hindi alam mo hindi kahit paniniwala. talaga yung ICI, mismo pong ICI yung nag-imbestiga Oo. sa mga anomalya na yan na nahihirapan sila na i-connect si Martin Romualdez Mm. sa mga kaso diyan sa anomalya diyan sa flood control project kasi sabi nga in the words of June Vic Rimulya, walang paper trail, walang mga ebidensya, walang aktual na ebidensya, walang documentary evidence, walang testimonial evidence na nagko-connect kay Martin Romualdez sa mga anomalya Oo. sa flood control. Eh, malinis, sabi nga ni John Vic Rimulya, malinis ang pagkaano ni Romualdez daw. Talagang pilit ni si Rimulya, si Dison, pilit po nilang dinidiin. Bakit talaga sa pilit po nilang dinidiin si Speaker Martin Romualdez? Para bang ang sama-sama naman na sabihin na masinop si 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 Congressman Martin Romualdez. Hindi po kasalanan ni Congressman Martin Romualdez kung siya po ay masinop sa kanyang pangangatawan, sa kanyang trabaho. Hindi po kasalanan maging masinop. At hindi po niya kasalanan ni Congressman Romualdez kung yung mga nag-aakusa sa kanya at Walang gusto makuhang siyang ebidensya. oo, nag-ano ng ebidensya, mga burara. Hindi kasalanan ni Romualdez na kung burara yung mga nag-aakusa sa kanya. Hindi po niya kasalanan na yan. At kung siya po, kung talagang yung mga burara na nag-aakusa sa kanya, sa mga kanyang mga aligasyon na pinupukol sa kanya, kung meron kung tingin po ninyo matibay po yung ang inyong pinanghahawakan ng mga ebidensya laban kay Romualdez, dalhin po ninyo sa ICI hanggat maaga pa. Dalhin nyo dyan. Sila po yung mag-iimbestiga niyan. Ang problema, mismo na ang ICI nagsabi na wala silang makita. At yung tao na Nahihirapan. nahirapan kayo kasi yung tao na inaakusahan ninyo kusang lumapit ito sa ICI, Tito Benji. Nagpakita siya sa ICI. Nagsabi siya. Umarap siya. Yan ba yung tao Kabaliktaran na ni Pulong. oh, so, yan ba, ito bang klase na tao na na may tinatago na pag inimbitahan sa isang pulong kagaya ng ICI, sumisipot. Yung iba na inimbitahan hindi sumipot. Oh, sila pa yung sasabihin nyo na walang tinatago. Example, si Congressman Pulong Duterte, sinabi, available daw siya anytime na maimbestigahan. Nung inimbita po siya ng ICI, hindi po siya sumipot. Ang daming Ngayon, dahilan. oo, daming dahilan siya, hindi siya sumipot. Si Yumaong Yuse Cabral, inimbitahan po sa ICI na mag-appear noong December 15. Hindi siya sumipot. Hindi na siya sumipot, Tito Benji, at hindi na po siya makakasipot kasi namatay na po siya noong 18. Pero itong si Romualdez, inimbitahan, sumipot, nagpakita. Oh, si Sandro Marcos, inaakusahan din yun, Tito Benji, si Sandro Marcos, di ba? Ng anomalya sa insertion. Sumipot po, nagboluntaryo na sumipot. Yan ba yung klaseng ng mga tao may tinatago? Yung kusang pumupunta at para magpaliwanag sa kanilang sarili? Tapos, doon kayo maniniwala sa mga inimbitahan na hindi sumipot, na sinasabi available sila pero hindi sila sumipot. So, sino yung may nagtatago?
actions po, actions speak louder than words po. Yun mga kaibigan, actions speak louder than words. Kaya kung kayo po ay gustong, hindi lang po kayo dapat maniwala kung ano sa naririnig ninyo. Tingnan po ninyo yung actions ng taong nagsasalita. Kung yung sinasabi niya ay tinutupad niya. Kasi kung may sinasabi siya isang bagay pero hindi po niya tinutupad, yun po yung klase ng tao na hindi talaga mapagkakatiwalaan. Di ba, Tito Benji? Oo. Oh. Pilit nga nila talagang mas pinapaniwalaan nila si Gutesa kay Ramil Madriaga. Ito nga pala yung mga payag, yung mga aligasyon ni Ramil Madriaga sa kanya pong sinumpaang salaysay. After 12 days, saka lang po sinagot ni Sara Duterte yung ano po yung mga aligasyon daw ni Ramil Madriaga. Siyempre, denial. Sabi nga natin, denial is the weakest defense. Dinideny niya yung Tito Benji, yung kumpare niya, Tito Benji, dinideny niya yung kumpare niya. Grabe na, anong klaseng ugali to? Ang daming ebidensya talaga na Madami pong dinideny niya, ebidensya, madami pong screenshot dinideny na, niya, oo. wala siyang personal na relasyon o hindi niya personal na kaibigan ito si Ramil Madriaga. Pero kitang-kita naman natin na meron ka bang hindi mo personal na kakilala, hindi mo personal na kaibigan na nakikipag-video call ka. Ako, sa totoo lang, kung ako kilala isang tao, kung kakilala o kahit kakilala ko yan, tapos hindi kami malapit na magkaibigan, hindi ako nakikipag-video call. Pero yun, di ba silang dalawa, nakita mo, nagbi-video call doon sa tapos sabi nila, mga ano yun, altered photos. Nakapost ko yun, 2021 pa. Ano Doon yung sa Tito Benji? Ramil Yung ano, Madriaga. yung sa matnog na video, Yung video. Sir Ram. Sir Ram! Hindi mo tatawagin na Sir Ram yun kung hindi mo talaga kilala. I mean, siya yung founder nung Isip Pilipinas movement mo. Inday Sara is my president. Siya yung nag-brainchild nung movement na yun. National, binigyan mo convener. pa ng flag, ng Philippine flag sa matnog. Huwag nyo kaming gawing tanga. Huwag nyo kaming gawing tanga, Sara. May kitang-kita. At yung issue pa, Tito Benji, nagkakaroon ng issue about sa pagbisita niya sa kulungan ng oras ng gabi, Tito Benji. Nagkaroon ng problema kasi itong si John Vic Remulla sinabi na hindi naman daw si Ramil Madriaga ang binibisita ng Vice Presidente ng Pilipinas sa kulungan ng oras ng gabi, kundi si dating kongresista Arnulfo Teves. Yun daw yung binibisita, Tito Benji. Pero alam natin, Tito Benji, kasi na-mention na din ito dati ni Pebbles Talaquera. Remember mo, Tito Benji? Yes. Noong September 21, kailangan po kasi ng funding ng DESTAB. Kailangan ng funding ng DESTAB. At umikot po yung pangalan ni Arnulfo Teves noong mga panahon na yon, September 21 hanggang October po, umikot po yung pangalan niya bilang isa sa mga founders, funding aside from Luis Chavit Singson, yung pangalan po ni Arnulfo Teves ang umiikot sa mga GC, sa mga content na financial backer ng mga rallies. Di ba, Tito Benji? May video nga tayo na yung papatunay talaga na kilala talaga ni Sara. Meron po kami resibo na makilala talaga si Tito Benji. At saka nasabi pa ni Pebble, mayroon nagsabi na ninong pala si Ramil Madriaga nung panganay na anak, yung adopted na anak.
Nagpapasalamat tayo sa mga supporters natin na lahat sila all out support sa ating Sara All for You. No, isa dito ang ating Easy Pilipinas. Ang ibig sabihin, Sir Tek, ng Easy Pilipinas is Inday Sara is my Vice President. Oh, maraming Kaibigan ko lang ito lahat, Sir Oh. Tek. Mga Kaibigan niya. supporting me dito sa aking journey. Ang founder po Oh, yeah. ng Easy Pilipinas ay si Ramil Madriaga. At sinabi ni Vice Presidente na kaibigan niya yung nagtayo ng Easy Pilipinas na yan. So kaibigan po niya, therefore we conclude na kaibigan po niya si Ramil Madriaga. Yun po yung kanilang relasyon. Magkaibigan sila. Bakit niya tinatanggi ngayon na wala siyang kinalaman sa tao na yan? At nakakatawa Tito Benji, yun na nga, sinabi na nga na pumupunta siya doon. Pati si Arnie, bali dalawa po ang binibisit, lumalabas ngayon na dalawa ang individual na nakakulong ang binibisita di umano ng Vice Presidente ng Pilipinas doon sa BJMP Bikutan. Isa po ang kaso, si Ramil Madriaga, ay kidnapping at yung isang binibisita niya, ang kaso naman po Murder. murder, multiple murder, at saka terrorism, Tito Benji. Designated terrorist na yan si Arnulfo Teves. Yun po ang Alam mo, TPL, pinaliwanag po yan ni Mami Pebbles Talakera. Ang talagang tunay na sadya talaga ni Sara ay si Ramil Madriaga. 2 beses po na binisita niya si Ramil Madriaga. Yung una, yung pumunta sa doon para kinukumbinsi niya si Ramil Madriaga na huwag pong ilabas yung affidavit niya, huwag pong ilabas yung ngayong mga aligasyon ni Ramil Madriaga sa kanya pong sinumpaang salaysay. Pero nung naging talaga pinanindigan ni Ramil Madriaga na talagang ilalabas niya. Tapos yung second na visit ata nito ni Sara, si Ramil Madriaga pa rin ang talagang sadya niya. Pero hindi na daw linabas siya ni Ramil Madriaga. Kaya para hindi daw mapahiya, si Arnulfo Teves na lang ang kinausap at tungkol daw doon sa funding. Yan ang sabi ni Mami Pebbles. Funding. Kasi po, yung yung kidnapper, wala pong 1 bilyon. Yung terorista, merong 1 bilyon. Yun lang yung explanation ko. Kasi may nagtatanong din sa akin, Tito Benji. Kasi pinatotohan ni si John Vic Rimulya na naman na hindi daw nga si Ramil Madriaga, Tito Benji, yung binibisita, kundi si Arnie Teves. At naglabas po ng, mabilis pa sa 4:00, naglabas ng statement ang Office of the Vice President na hindi daw nila kino-confirm or dinideny kung binisita o hindi ni Vice Presidente Sara Duterte si Arnie sa kulungan. So, paano yun? No comment yun, Tito Benji. No comment. No comment yun. Pero alam naman natin pag sinasabi na no comment, totoo. Totoo yun eh. Alam mo, ako nagtataka ako dito talaga kay John Vic Rimulya. Parang style to be chanko siya. Na tao ni Pangulong Bongbong Marcos, pero ang kumikiling ata sa mga Duterte parang tinatawag na Trojan horse. Ito marami ng po ito si John Vic Rimulya doon lang sa kay Yusek Cabral. Bakit sinabi niya na walang foul play, suicide. Tapos na naman ngayon, bakit niya sasabihin na si Teves ang pinuntahan ni Sara Duterte, hindi si Ramil Madriaga? Bakit hindi nila, kung totoo talaga yung sabi niya, bakit hindi nila ilabas yung logbook? Bakit hindi nila ilabas yung mga CCTV footages na sabi 2 beses, sabi nga doon sa pahayag nung abogado ni Ramil Madriaga na si Atty. Raymond Palad na ayon kay Ramil Madriaga, 2 beses siya
binisita talaga ni Sara. Eh, bakit hindi ilabas yung CCTV footages nung mga araw na yon, na 2 araw, at yung logbook? Eh, bakit hindi nila ipakita bilang ebidensya para maniwala tayo? Pero dahil sa ganito lang ang mga pahayag, walang mga ebidensyang pinapakita, kaya tayo ay nagdududa na pinagtatakpan lang ni John Vic Rimulya ito pong si Sara Duterte. Kaya ako'y nag-ano na rin dito kay John Vic Rimulya na para rin po atang Trojan horse ito. Para din po si DPWH Secretary Vince Dizon na pilit pong ginigiit si Speaker Martin Romualdez na idamay sa kasong plunder na ang basihan lang yung affidavit Peke. yung testimonya ni Gutesa na hindi naman po nila ma-validate dahil nawawala na at Oh, peke nga yung nagnotaryo. Eh, kaya ako ay nagtataka sa mga tao ni Pangulong Bongbong Marcos. Mukhang dumadami ata yung mga ano, mga nag-ano po sa kanya. Sana Tito Benji, maging maingat ang ating mahal na Pangulo. kailan ba, Tito Benji, kailan ba malilift ang election ban sa mga kumandidato? May na. May. Kailan ba nag-eleksyon? May 12? Oh. So ngayong May May, 12. Lift na ang eleksyon. Ban. 1 year. Sa lahat pong natalo noong pong nakarang eleksyon, oh, pwede nang i-appoint ni PBBM after Bumalik. 1 year. oh, May 12. ako Tito Benji, hopeful ako na mabalik sana mabalik si dating DILG Secretary DILG Secretary Abalos. sa kanyang dating posisyon kasi hindi po ako satisfied sa mga ginagawa ni DILG Secretary John Vic Rimulya. Alam mo, sa totoo Honest lang, TPL, nadidiskana ako dito po kay John Vic Rimulya, kay Vince Dizon, pati na kay Ombudsman Rimulya. Kasi noon pang mga nakarang araw, pahayag nila, sila po mismo nagpahayag na bago mag-Christmas, may mga Merong makukulong na mga lalaking isda. Oo. Ang ating mahal na Pangulo naman, nag-rely po sa kanila pong mga pahayag. Hindi ba? Nag-rely po sa mga pahayag nila dahil mga tao nila ito. Sila po ang nagsasabi sa ating mahal na Pangulo, Sir, before Christmas, may mga malalaking isda na makukulong. So, nag-rely po ang ating mahal na Pangulo sa pahayag nitong tatlo. Kaya ang ating mahal na Pangulo, nagpahayag din na may mga makukulong na mga malalaking isda before Christmas. Pero ngayon, tingnan mo 26 yung na. pambabalahura sa kanya, yung gagawang representative, yung San Fernando. Akala mo kung batiko sa ating mahal na Pangulo, pinakain niya. Yung Eli Fernando, yung representative ng Kamanggagawa, na puro lang daw yung payag ni PBBM, hindi naman tinupad na may makukulong na malaki isda. Pati yung ibang mga makabayan black, inano din si PBBM na ngayon, dahil po sa mga pronouncement nito ni John Vic Rimulya, pronouncement ni DPWH Secretary Vince Dizon, pronouncement ni Ombudsman Boying Rimulya, nag-rely ang ating mahal na Pangulo, kaya nagpahayag po siya ng ganyan. Ngayon, sino po ang napapahiya? Hindi naman po itong tatlo. Ang napapahiya po ngayon, ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Kasi ang pinakamalaki lang naman po isda na masasabi si Sara Diskaya na ang nakukulong. Kumpara kay Saldico, kumpara sa mga congressman, hindi po malaking isda si Sara Diskaya. Naliliitan sila kay Sara Diskaya.
Ito, breaking news to kanina, Tito Benji, si Rosana Fajardo nag-resign sa bilang ICI Commissioner. Hindi po natin alam pa ngayon sa ngayon kung bakit siya nag-resign. Siya na po O ang isa na lang ang natitirang si Oo, Justice Andres Reyes. Andres na lang po ang natitira kasi si Singson, nauna na po nag-resign si Singson. December 15. Oo, tapos ito po ngayon ang nag-resign. Hindi po natin alam. Stress siguro. Stressful. Nauubos Sino na kaya, mga bakit hindi na nag-appoint ang ating mahal na Pangulo? Wala pang kapalit si Babe Singson. Ngayon, nag-resign na naman po ito si Pardo. Sino kaya ang mga ipapalit? Tingnan natin Tito Benji kasi ano pa ngayon parang medyo alanganin ang panahon kasi magbabagong taon, 'di ba? Papunta na po tayo bagong taon in a few days, bagong taon na po. Medyo hectic po ngayon. Hectic ngayon ang mga schedule ng mga tao at ito pong mga kagaya nito Bagong ina-stress siguro. taon, next week. Oh, next week Huwebes. na po. So, akin Tito Benji, ano na lang, though hindi man natupad yung sinasabing big fish, siguro naliliitan talaga sila kay Diskaya na Maliit naman talaga. Sa totoo lang, Oh, maliit maliit. talaga si Diskaya. Maliit pero madami siyang bilyones Tito Benji Yes. Anyway, so taasan po natin yung pasensya. Pero I think kaya siguro sila na pro-frustrate. May yung mga tao na pro-frustrate dahil wala silang yung sinasabi nilang big fish. Kasi yung inaasahan siguro nila na big fish na kagaya ni Congressman Martin Romualdez hindi talaga mahuli-huli kasi wala ang ebidensya. Alam mo, TPL, hindi naman po si Romualdez ang binanggit eh. Ang naalala ko, binanggit ni Ombudsman Boying Rimulya, si Bong Revilla. Ang binanggit naman ni John Vic Rimulya, si Eric Yap. At ang binanggit naman ni DPWH Secretary Vince Dizon, yung mga congressman na malalaki. Sana iniwasan nila yung mga ganyan na statement kasi ang Pangulo ang napapahiya. Sila ay mga tao ng ating mahal na Pangulo. Napapahiya po ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Yun na nga. Pero dito Benji, sa kanila mga na-mention na mga names, bakit parang kulang? Wala si Escudero. Wala si Cheese. Bakit wala si Cheese? Sa kanya yung At isa pa, bakit hindi iniimbestigahan si Pulong? Secretary Vince, bakit nyo hindi imbestigahan tong si Pulong? But by the way, DPL, may napansin din po ako. Itong mga pasabog ni Libiste ay from 2023 hanggang 2026 nga, kahit nga General Appropriation Bill pa lang o kaya Bicameral Conference Committee report pa lang, linalabas niya na. Hindi pa nga pirmado ni PBBM yung Bicameral Conference, yung GAP for 2026. Bakit pilit po niyang linalabas? 2023, 2024, 2025, maging 2026, yung lahat lang under ni PBBM. Bakit iniiwasan niyang ilabas yung panahon ni Rodrigo Duterte? Yung 2017, 18, 19, 20, 21, 22. DDS yan si Libiste, Tito Benji. Alam ko. Pero dapat ilabas din niya para hindi po siya batikusin. Kasi kitang-kita sa ebidensya na talagang may kinikilingan siya. Hindi niya sa kanyang pinalabas Tito Benji, hindi niya namalayan doon sa 2026 na proposal. Meron sa kanyang distrito na nasa sa Senate version, merong insertion sa kanyang distrito sa Batangas. Sa sobra siguro niya na
Oo, sa kanyang distrito, merong insertion sa 2026 budget version sa Senado. So sino ba ang nasa Senado? Yung mother niya. Yung ina niya, si Oh. Lauren Legarda. Kasi ganito yung nangyari mga kaibigan. Bago pa man lumabas yung pangalan ng kanyang ina na meron palang 1 billion insertion, Tito Benji, ang Oh. pinapalabas kasi niya kung may insertion ng isang lawmaker, may insertion ang senador, may insertion sa budget ang kongresista, yun po ay corrupt. Kung meron kayong insertion, corrupt kayo. Yun yung kanyang unang naratibo na pinupush. Kung meron kayong insertion, malaking posibilidad na corrupt kayo. Ngayon, nung nalaman na may insertions pala yung kanyang mismong ina na 1 billion, Tito Benji, may insertion sa budget, abay bumaliktad siya ng naratibo. Sinasabi naman ngayon ni Laviste na hindi masama magkaroon ng insertion, hindi illegal ang insertion, hindi hindi basta 1 billion lang naman daw, maliit lang daw yung 1 billion na insertion ng kanyang ina. So, Parang ganon din yung kay Terry Ridon. oh, ganon din. So, paano natin mapapaliwalaan itong batang to? Kasi kung nagbumaliktad siya the moment na nalaman niya na nakitaan na may insertion pala yung mother niya sa budget. So babalikan niya yung sarili niya na sinasabi niya kung makakitaan kayo ng insertion, makitaan ng isang kongresista, isang mambabatas ng insertion sa budget, corrupt. Ito po ay senyales na corrupt yon. Ngayon yung kanyang ina mayroong insertion 1 billion. So masasabi niya, hindi naman sinasabi niya ngayon na corrupt ang mother niya. So sinusunog ng bata ang sarili niya sa kanyang mga pahayag. So duda talaga ako, Tito Benji, yung kanyang pinisinta ng mga papel ngayon, ang malaking posibilidad po, tampered na. Meron ako nabasa. Ewan ko kung totoo o hindi Ito, disclaimer meron ako nabasa pero di ko sigurado kung totoo o fake. Na ito pala si Yandro Libiste. Nag-aral ata sa Yale University ba 'yon? Na tapos kick out pala sa universidad dahil nag-plagiarism. Sa US, Tito Benji? Oh, parang si Pebbles Talakera ang nag-uusap. Si Tia Tan at si yun, yung isa pong yung si Jam Magno. Message mo nga yung mga kaibigan mo na yan. Iyan, hindi ko sigurado Hindi naman ako nagsabi totoo yan o fake. Pero may nabasa po ako. Malay natin, fake news yan. Kaya gusto kong ma-confirm sa'yo, kausapin, di ba kaibigan mo ata si Tia Tan at si Jam Magno, di message mo kung totoo yan. Tito Benji, ang sabi dito, Tito Benji, nag-pursue siya ng kanyang bachelor's degree sa political science from 2011 to 2014 sa Yale University. Oh, Yale University. Pero nandun siya ng second and third year. Pero nung 2013, nag-drop out siya. Ang sabi, kick out daw dahil nahuli na plagiarism. Ang sabi. Hindi siya mga kaibigan, sabi dito sa akin binabasa ngayon, siya po ay hindi nag-graduate sa Yale University. Pumasok siya sa Yale University pero hindi siya nag-graduate. So drop out siya sa Yale University.
ang political science degree. Drop out siya. Iniwan po niya yung kanyang Yale education, Ivy League education noong Oh, 2013 ito, meron ano to. Oh, did you know this story about cheater, plagiarism, and info, ano yan? Ano, Nepo baby? Hindi ko alam kung totoo yan. merong Kaya, ako, ang politiko Tito Benji, merong nilabas na article noong September 14, 2015. Sinasabi nga dito na nag-drop out nga siya sa kanyang Yale University education at saka hindi daw siya nagre-regret. 21 years old siya noong 2015. Ilang taon na to ngayon? oh, He gave yan up his studies at the prestigious Yale University to start his own solar company in the Philippines. Ayaw niya na bumalik sa eskwela. Oh, di natin alam kung totoo yan o hindi na yung nabasa ko na dahil sa plagiarism. Kaya ito, inano ko lang, pero hindi ko sinasabing totoo. Hindi ko naman sinasabing fake. I-verify na lang natin. Totoo po siya na drop out. Ang totoo po, ang fact po is nag-attend po si Leandro Leviste ng Yale University from 2011 to 2014. Hindi po niya tinapos ang kanyang edukasyon doon. Siya po ay nag-drop out at nagtayo ng kanyang business ng solar. Hindi natin alam yung sinasabi na about yung mga aligasyon. Pero it is a fact. Aligasyon lang po yun. Oo, yung mga aligasyon ng cheating and plagiarism, wala po tayong ano doon. Pero fact po na siya po ay nag-drop out sa Yale University. Yun yung totoo, nag-drop out siya. Yung rason kung bakit, hindi pa klaro. Hindi natin alam. Hindi natin alam. Yun lang, hanggang doon lang muna po tayo. So, so ano, Tito Benji? Bueno po, siyempre, inaabot naman tayo ng oras. Overtime na nga tayo. Overtime na tayo. Madami Bago kasi po ano, tayo Tito Benji. magpaalam, i-greet Oo. ulit. Merry Christmas. Ang Merry ating mga Christmas. manonood. Lahat, Merry Christmas and Happy New Year. Samahan po next week, Tito Benji, next year na. At ano ba yan? November, January 2. January 2 po kami, magbabalik kami Tito Benji, January 2 po. Bagong taon na. At sana matapos na yung ubo at sipon natin, Tito Benji. si Tito Benji inuubo at sinisipon. Ako inuubo sinisipon. So hanggang dito na lang po kami ni Tito Benji. Anong last words last words, last message for this year's Wala, Merry Christmas and Happy New Year lang. Oo. Huwag po ninyong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe dito sa Politika Ensaymada at iba pa. At si Tito Benji sa kanyang Facebook at saka sa YouTube niya. Live po si Tito Benji every 8 o'clock, 8 p.m. Ako po, doon po sa mga mahilig magbasa, doon po kayo tumambay sa TPL3 dito sa Facebook. At kung meron po kayong TikTok, puntahan po ninyo yung TikTok kung gusto lang ninyo makinig sa mga audio files. So hanggang dito lang po kami ni Tito Benji ngayong taon 2025. Ito po yung last namin na episode ngayong taon. Magkita-kita po tayo next Friday sa bagong taon at para salubungin natin ang bagong taon ng ikailan natin Tito Benji? Ikailan na natin Tito Benji next week? 95th? 95 na? 91st. 91st na po namin next week, next year. 91st episode. So hanggang dito na lang po ulit kami, Tito Benji. Merry Christmas, belated Merry Christmas and a happy advanced New Year to everyone. Have a happy weekend, everybody.
Take care. Bye-bye. See you next week. Next year. 2026.